Hi guys, good day sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang sa channel ko, nag-upload ako ng mga video tungkol sa engineering works, preventive maintenance, tips, design, meron ding music, travel, entertainment at marami pang iba. So kung bago ka pa lang, please subscribe to my channel and then i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga videong i-upload ko. So umpisa na natin. Magandang araw sa inyo guys, no? Ang topic natin ngayon ay tungkol sa tools and equipment, electrical practitioner na SEB. So kung ikaw ay isang electrical practitioner, so ano ba yung mga basic at mga advanced na tools na kailangan natin, lalo na kung nasa industrial works tayo, no? Or sa mga, kung ikaw ay nangongontrata, isang contractor, at isa kang member or engineering technicians. So itong mga ibibigay kong tools ay pwede nating isuggest sa ating management para mas mapadali yung ating trabaho, pwede ring mas maging safe yung trabaho natin, at ano ba yung mga purpose nitong mga tools na ibibigay ko. So marami ng video na tungkol sa tools and equipment, pero sinisigurado ko na mas magkakaroon kayo ng idea na kung ano ba yung mga pwede pang tools na bilhin natin or i-invest natin, no, habang tayo ay nagtatrabaho as electrical practitioner. So disclaimer lang, no. So yung iba siguro may iba't ibang tawag sa iba't ibang tools ng electrician, no. Siguro meron din kayo, so pwede nyo i-comment sa comment section natin sa baba, no guys. So ano ba yung mga tools, no? So umpisahan natin. Meron tayong screwdrivers. Dun muna tayo sa mga basic, no. Kailangan meron tayong set ng screwdrivers. Iba't iba ang sukat at diameter dun ng pinakang screwdriver natin, no. So kung yung maiiksi na magkabilang dulo ay ginagamit natin sa mga masisikip na lugar, kung hindi natin masyadong maabot or hindi natin magamit yung mahabang screw, so pwede yan. Ito namang meron din namang mga payat na screwdriver na pangkaraniwan ay makikita natin kapag sa mga small works or sa mga electronic works, no. So meron tayong flat screwdriver and Phillips screwdrivers, no. And then meron din tayong mabibili guys nung set na parang pangkaraniwan meron siyang handle and then marami siyang pinakambala, no guys. Meron din nun, pero hindi siya advisable sa malalaking trabaho, no guys, lalo na kung nag-PPM tayo. So next yung mga pliers natin. So kailangan meron din tayong set ng pliers. So meron tayong 4 dyan na adjustable, and then meron tayong diagonal, meron tayong lineman's pliers and long nose, no guys. Ang pinakang laging nagagamit dyan ay yung long nose, sigurado ako dyan sa mga maintenance natin, ah. So ang pinakang brand natin dito ay Stanley, not sponsored, pero karaniwang ginagamit sa mga industrial sites talaga yung Stanley natin. Next, ang pinakang sandata natin guys, no, yung ating multi-tester, no. So ina-advise ko sa mga multi-tester, so iba't iba din ang brand, pero proven na yung Fluke talaga sa industrial, sa preventive maintenance, no. So pwede rin naman kayong bumili kung wala kayong budget. Meron din tayong mumurahin lang din, no. At ang ina-advise ko guys, kung bibili kayo online, so make sure na i-review nyo yung or titingnan nyo yung mga review. So
dapat piliin nyo kung alin yung mga seller na merong magagandang reviews, no, o yung mga 5 stars. At kung pipili kayo ng multi-tester guys, dapat kompleto din yung function, no, especially yung meron siyang pangsukat ng temperature, meron din siyang for capacitor or capacitance, meron siyang AC and DC voltages, meron siyang current, meron din siyang para sa diode, and then yung continuity or sa ohms natin. So yan, piliin nyo yung mga ganong multi-tester. At saka yung nasa yung merong function siya ng frequency or yung sa hertz, no? Mas maganda. So next natin ay yung clamp on ammeter or clamp meter na tinatawag. So meron ding iba't ibang klase. Actually hindi magagamit mo kasi ang multi-tester, pero isi-series mo kasi yung dalawang probe niya compared sa clamp on ammeter na kung current ang kukunin mo ay ika-clamp mo lang siya dun sa pinakang cable at makukuha mo na yung kanyang current or yung current na dumadaloy dun sa cable natin. So kung malakihan naman guys, meron tayo yung pinakang nandito sa kanan natin na merong extra cable para dun sa ating malalaking wire o set ng wires, no, para mas madaling makuha. And then may nagamit din ako na detachable yung kanyang screen. Nakagamit na rin ako. So maganda rin siyang gamitin sa mga halimbawa kung medyo malayo yung kukunan mo ng cable or nasa bandang ilalim, so pwede mong i-separate yung kanyang screen, so flock din siya. Next ay meron tayong non-contact voltage tester na pen type. So ang kagandahan ng ito guys ay malalaman mo na agad, no guys, without touching yung cable kung may dumadaloy siya na kuryente, guys. And kaya yung mga tip niya pwede mo rin isuot sa convenience outlet or any live parts, no, or exposed contact ng electrical devices or bus bars. So iilaw siya at malalaman mo na dun yung kanyang na may power, no. Hindi siya nag-indicate kung gaano kataas yung voltahe na nandun, pero kung ang purpose mo lang ay malaman kung merong dumadaloy na kuryente, magandang meron ka nitong non-contact voltage tester na pen type, na guys. So meron ako niyan, nabili ko lang din online at so far naman okay, at very effective siya, no, sa mga electrician, no. Actually engineer ako pero nag-i-invest ako sa mga ganitong gamit, so maganda rin talaga. And then meron tayong electrician knife, no. Pangkaraniwan nakikita ko to sa mga linemans, no, mga nagtatrabaho sa Meralco, no, daladala nila yung ganitong kutsilyo nila, no. So electrician knife yan. And then meron tayong crimper kasi meron tayong mga terminal lugs para gumanda yung mga wirings natin, yung mga terminals natin, no, yung terminating point ng ating mga devices, no. Meron tayong terminal lugs na ginagamit. So para maiipit yun doon sa pinakang wire ay kailangan natin ng crimper. So meron din mga hydraulic para sa malalaking cable.
And then itong type na to ay pang maliitan lang. Pero ang medyo pangit din kasi ang gumagamit na actually ng terminal lugs kasi nagkakaroon tayo ng galvanic effect. Kasi copper yung ating wire, and then yung kapag ibang materials na gamit doon sa paggawa ng terminal lugs, so nagkakaroon ng galvanic effect at yung pa yung nagiging cause ng loose connection, guys. So yun yung hindi alam ng karamihan. So mas okay pa yung mismong wire yung ite-terminal mo sa mga yung ipapasok natin sa mga terminals na. So sana na tutunan niyo yun, or na naunawaan niyo kung ano yung disadvantage ng mga terminal lugs. So yung pinaglalagyan nga pala nun ay terminal block naman na tinatawag na. Yung maraming terminals, no. So next ay yung electrician holster. So sa mga electrician natin, unang-una lagi nating makikita to dapat sa kanila. Kasi nga doon nila ilalagay yung mga tools nila ginagamit kapag nagbe-maintenance, nag-i-installation. So iba't ibang tools na malalagay natin. So yan, meron tayong cutter, merong hammer, merong screwdrivers, leveler, pull push rule, so yung metro, and then yung electrical tape. Next ay yung ating wire strippers, no. Actually meron din akong napanood na mga wire stripper na pang malalakihan na wire, no. Pero itong nandito ay para lang sa maliliit, or kaya siguro nito yung number 12 or hanggang number 10 na AWG na wire, no? So iba't iba yan nandiyan naman. So maganda ring magkaroon tayo ng ganyang tools as electrician, no? So ito naman pipe bender, no. Kapag magbe-bend tayo, for metal to, pero kung gagamit tayo ng PVC type, so kailangan lang din natin naman ay heat gun, and then kung PVC meron kasing nabibili na parang spring na isusuot mo yung PVC doon, tapos i-bend mo lang siya at magkakaroon ka na ng kung 90 degrees yung bend mo. So meron ako nakikita ng mga ganun na tools na rin para sa mga electrician. So ito, meron tayong pipe bender na nakagamit na rin tayo niyan. So effective din siya sa pag bibend ng pipes. So kung EMT, RSC, IMT, pwede nating gamitin yung pipe bender, no? So meron tayong electrical tester pen type, no. Ito naman yung actually may mabibili kang nito sa mga bangketa lang, no? So kapag nagkaroon siya ng contact sa mga live parts, ay meron siyang ilaw dun sa pinakang loob niya. So yan, maganda rin siya. Maganda rin siya na meron tayong, or maganda siyang pang test kung, at as na rin, pang higpit na rin, no? So double purpose siya, for indicator and for tightening, no? And then ito, syempre electrical drill. So sa electrician, kapag mag-install ng mga panel board, magbubutas ng dingding, pag-i-installan ng mga materials or devices, so gagamitin natin yan. Dapat hindi tayo, or hindi ito mawala sa ating mga listahan ng mga tools, itong electric drill. Meron din cordless, yung di battery, mas maganda rin siya. Meron pang merong
flashlight na kapag madilim yung area, magandang gamitin. So ito nga, leveler. Mas maganda meron ito para pantay, makita natin pantay yung mga install nating mga panel, no? At pansukat na rin, no? So bilhin nyo na rin yung multi-purpose para may pangsukat din kayo. So double purpose din ito, pangsukat at pang level, no? So next ay yung cable cutter, no? Bihira ko naman itong makita, pero maganda na rin yung meron, no? Meron din yung pwede siya sa medyo malalaking wire, pero bihira to, pero at least naisama ko dito para may idea rin kayo kung na pwede nating bilhin sa ating engineering tools, no? So electrician hammer, so actually kahit anong hammer naman pwede natin gamitin, pero ito pala nakita ko merong electrician hammer talaga. Next, meron tayong toolbox. Syempre kung medyo malayo yung paggagawa natin, so hindi naman sapat lang yung holster lang yung dala natin, so meron akong sariling toolbox. So meron sa ibabaw, pwede natin ilagay yung mga terminal lugs, mga screw, bolts, ano pa ba, torques na gagamitin natin pang fix ng mga boxes, no? At sa loob niya pwede natin ilagay yung mga tools natin. Next ay yung soldering tool set, no? Maganda to kung lalo na sa mga control or industrial control works, at kung may konting alam kayo sa electronics, mas maganda ring meron tayong sariling soldering tool set, no? Merong pump, soldering, at yung pinakang mounting niya. Huwag nyo rin kalimutan yung soldering paste para mas kumapit yung ating lead dun sa ating ginagawang or pinagdidikit nating wires or terminal, no? So meron tayo niyan. Ina-advise ko na bumili kayo ng soldering iron na merong ilaw din. So meron tayo niyan. May nabibili tayo na may ilaw para kung madilim yung portion na paghihinangan, maliwanag yung ating gagawan or isosolder, no? So trouble light, ito yung masyadong gamitin kapag merong preventive maintenance, no guys. Mas maganda, mas mahaba yung pinakang cord ng trouble light ninyo para at least kung nag-PPM, halimbawa nagsha-shutdown kayo, kung mahaba yung cord mo, pwede kang ikuha mo ng supply sa ibang room or area. So yan, ito yung pinakagamitin na tools ng electrician, no? Trouble light. So meron tayong Allen wrench, nilagay ko dyan. Merong English and metric nito, pero nilagay ko to kasi hindi sa mga electrical panel, hindi lang Philip and flat ang kanyang mga screw or bolts. Ang mga breaker na malalaki, pangkaraniwan siyang Allen wrench ang pinakang bolt niya o yung head niya. So kailangan natin yan, kailangan yung bumili ng or mag-invest para sa Allen wrench din, lalo na kung sa preventive maintenance kayo ng electrical works. Next, meron tayong hole saw. Multi-purpose din ito for wood and metal works, no? Napakaganda nito kapag magbubutas kayo ng panel, no? Para paglagyan ng mga bushing or yung connectors. So meron din kami nito na set at talagang gamitin siya. So ingatan nyo lang kasi
sa palagi ang nagagamit ang mga 1/2 at saka 3/4 nahuwala. So yan, meron siyang hanggang DDoS na sukat ng holso, at ito pangkaraniwang saktong-sakto yan sa mga doorknob ng pinto, no guys. Pambutas, saktong-sakto at napakaganda, smooth yung kanyang butas na magagawa. So yan, isang magandang tools set na pwede natin bilhin sa preventive maintenance. So meron tayong heat gun, kapag ito gagamitin natin sa pagka-bend ng mga pipe, no, or yung PVC. Pwede rin siya kung gagamit kayo ng shrinkable na yung rubber, no, para sa mga connection ng mga wire natin. So pwede natin yung gamitin. Meron tayo nyan, DeWalt ang ating brand, pero iba't iba rin naman. Meron ding mas mura sa mga online. And then ito, cutter blade, ginagamit na rin sa pagbabalat, kasi nga parang mas madali siya. Honestly, ginagamit ko talaga tong blade, pero iniingatan ko masugatan yung wire natin, para syempre kung bawas na yung pinakang tanso ng wire natin, so nababawasan yung capacity nun syempre. So yung flexibility ng wire na babawasan. Next ay yung grinder, no. So marami din paggagamitan ng grinder. Pwede siya sa semento, no, pagkakat ng mga dadaanan ng mga pipes natin, pagputol ng pipes, pwede rin. Pampakinis ng mga surfaces, no, kung nagbutas tayo ng mga panel, pwede natin gamitin yan. So yun, marami, mas magandang meron tayong grinder. And then itong paste tester naman guys, kapag nagpabili rin ako nito, kasi halimbawa meron tayong mga equipment, mga aircons na 3-phase, no guys. Meron kasing mga compressor na hindi pwedeng reverse yung kanyang rotation, no guys, masisira. So kailangan ma-sure natin kung alin ang line 1, line 2 and line 3 nya, kasi sa mismong equipment makikita mo yung label na merong line 1, line 2, line 3, pero dun sa pag hindi ka sure dun sa pinakang pagkokonektahan mo na breaker, so pwede na tayong gumamit ng phase tester, no. So may rotation siya, pwede siyang pag green ang naging ilaw niya, so tama yung iyong linya na pinagkonektahan, at pag pula naman pwede mong baguhin lang or i-interchange lang yung dalawang terminal niya. So yan, ingatan nyo guys yung mag-reverse yung ibang mga equipment yung ini-install natin. So karaniwang ginagamit siya sa mga pag-install ng mga bagong unit ng aircon, minsan compressor, at malaking tulong din to kapag minsan kung unbalance yung load natin, or halimbawa mataas yung load ng isang linya, makakatulong to para maiwasan nating maglagay ng load doon sa linya na may mataas na. So makakatulong siya din para mabalance yung ating loading system or load electrical system natin, ng electrical system natin. So yun, medyo may kamahalan, pero kagaya na sinabi ko, ang mga tools na to hindi lang nakafocus para sa personal, no, kundi doon sa engineering natin, inventory or ng mga tools, no guys, at pwede rin natin gamitin. And then itong next guys, ito maraming hindi nakakaalam ng wall detector. Ang purpose nito guys, actually naka-experience na ako nito guys, na nagbaraya na kami sa loob ng concrete na wall. So may tinamaan kaming wiring.
Meron din kami natamaan na ng pipe ng aircon at marami pang iba guys, no. Kahit sa wooden pwede siyang wooden na wall or concrete man. So tapat mo lang yung pinakang wall detector natin at mag-indicate siya ng kung meron kang tatamaan na tulad ng metal, piping, wiring. So napakaganda niyang gamitin talaga guys. So balak namin bumili na ito sa aming engineering. Nag-propose ako na bumili para mas maganda at mas safe yung aming gagawing trabaho, no guys. So meron siya, pwede mo siyang piliin kung ang hahanapin mo ay electrical wirings, piping. So meron siyang selection, or meron siyang mga item na pwede nating i-select, no? Kung ano yung base dun sa paggagamitan natin. So ito, inspection camera. Kung makikita nyo guys dyan, yung mga area or yung mga portion na hindi natin masilip, so pwede nating magamit to guys, no. Kung sa ilalim, at meron siyang screen. Nakagamit na rin ako nito, pero hindi lang siya sa electrical pwedeng gamitin, kundi sa mga pest control activities, sa mga gaps na merong possible na or entry points na mga pest. So pwede rin gamitin yan. So dun ko unang nasubukan itong inspection camera, pero very effective din siya sa mga electrical works, kasi nga meron kami mga portion na hindi makita or hindi abot, no. Pwede naming isuot lang to dun sa area na yun, and then makikita namin sa screen kung ay status ng mga terminals dun. So napakagandang gamitin din guys. Next ay yung insulation tester, no. Ito naman guys, for high resistance kasi itong insulation tester, kasi mega ohms ang nasusukat natin dito. Ito talagang napakaganda nitong gamitin guys, at malalaman mo na agad kung okay pa ba yung insulation ng ating wires. Pwede siya sa wire or cables, at pwede din siya sa mga equipment like motors. Makikita natin siya kung malapit na siyang masira, at maiwasan natin or mapiprevent natin yung breakdown, no guys. Sure ako dyan na napakahalaga nitong insulation testing, na minsan nga kapag meron ka nito, kukontratahin ka para lang mag insulation tester, at kikita ka talaga ng maayos or malaki dito sa pag insulation testing, no. AKA Megger testing, pero yung Megger kasi ay brand, no. So mag-ingat lang tayo kapag gagamit nito, kasi meron itong high voltage, no, kapag ka nag-ooperate. So in mega ohms, so kapag below 50 mega ohms yung ating resistance na reading, ay possible medyo mahina na yung insulation ng ating equipments or motors or wirings. So paliti na siya, o for rewind na siya. Yun ang kagandahan nitong insulation tester guys. At sinasabi ko sa inyo, 100% na effective siya, na dapat meron tayo sa ating trabaho or as contractor. Napakaganda niyan kapag lalo na kapag preventive maintenance ng mga electrical panels. Ito guys, next ay thermal imager na Fluke. So iba't iba, meron ding FLIR. FLIR kasi ang ginagamit ko sa trabaho, pero napakaganda rin ng price ng mga to, lalo na ang Fluke, no. Ito talaga meron kasing multiple shot, or yung pwede mong ma-reading sa kanya-kanyang terminal yung may maximum or mas taas na temperatura, no. So makikita mo na agad kapag sa thermal imager kung alin yung may problemang terminals o linya ng ating electrical equipment.
or devices. So sa tulong din ito, maiwasan natin din yung pagkasira or yung damage doon sa ating mga electrical equipment. So hindi lang sa electrical ang purpose nito, kundi pwede rin sa medical purposes, no. Actually guys, ang thermal imager ay nakatulong para madiskubre ang mga pyramid na nakatago sa ilalim ng lupa, lalo na sa mga disyerto, no guys. So meron akong video para dyan na kwento ng thermal imager. And then next ay yung power analyzer. Now pakaganda rin ito as ikaw kung medyo may pera ka, na pwede kang bumili nito talaga, or kasi isa rin dito sa napakagandang gamit na napaka-effective sa preventive maintenance or para maka-analyze natin ang power quality ng ating electrical system, no guys. So makikita mo dito guys sa power analyzer yung surges or voltage surge sa yung mga unbalanced load natin or unbalanced line, ano yung mga pabago-bagong voltage natin na na-experience sa system natin, kung bakit nagkakaroon tayo ng shutdown bigla-bigla, meron ding may nasisira agad na mga equipment. So titingnan natin dyan sa power analyzer yung mga potential or nagiging cause ng mga problema sa ating mga equipments or dun sa ating mismong electrical system. So medyo may kamahalan talaga yan guys. So pero yan, share ko lang para may idea kayo na mas magandang meron ito sa isang kumpanya, no guys, or sa isang nangungontrata. Next, earth ground resistance tester. Ang pagkakaiba naman ito sa installation tester ay low resistance yung nare-reading nito, kasi minsan requirement din kasi sa pag-install or sa installation ng mga building sa magkaroon ng, lalo na kapag meron tayong arrestor, no, para sa mga kidlat, kailangan nating kumuha ng magandang resistance ng ground para doon maglagay ng mga terminals, no, para sa protection, no. So ginagamit yung ground resistance tester. So meron yung mga pole na ipapasak mo sa lupa para mabasa mo yung pinakang ground resistance niya. Next ay yung rotary toolkit. So sabi ko nga, hindi lang to pang electrician, no. Basta when it comes to preventive maintenance, napakahalaga nitong mga tools na to. At maraming hindi alam, no, na meron palang ganitong tools, no guys. Meron siyang panghigpit na kahit i-bend mo, meron siyang kahit sa mga masisikip na area ay pwede mo siyang gamitin. Pero pwede rin siyang pang butas, pwede rin siyang pang kinis ng surface, pang grind. So marami yung purpose yung ating rotary toolkit. Next ay yung ating auxiliating tools na minsan pag tinype mo sa online or Google, no, renovator ang i-type mo at makikita mo to. Ito guys, pangkaraniwan, kahit meron siyang para sa tiles, meron din siyang for wood, no, kapag ka magbubutas ng lagay ng utility box, kapag ka magkakatayo ng baseboard, ng wall, wooden wall,
no, pamputol ng mga pako or metals, pwede rin. So maraming purpose to guys, at medyo safe siya gamitin compared sa mga grinder, no. Oscillating nga siya lang, kaya mas safe siya talaga. So subok na to, pwede rin siyang pang sanding, no, or pangliha. So meron din siyang iba't ibang bala katulad ng rotary toolkit. So i-search niyo yan, ayan, merong mura niyan, mga worth 1,000 to 3,000 pesos or 1,000 to 10,000 pesos. Pero bala kong bumili niyan soon. Napaka-effective nito guys sa preventive maintenance or sa mga repair ng equipment, and then sa mga renovation na gagawin natin sa ating trabaho na guys. So next, yung step drill bit, nilagay ko lang to para ito kasi guys, pwedeng kapag ka nagbutas ka, no guys, kung ano yung desired na diameter ng butas na ginagawa natin, pwede to isang multi-purpose siya. So pwede siyang pampalaki ng butas na paglalagay ng mga bushing natin or pagdadaanan ng pipe. So isang bit lang ang gagamitin mo at pwede mo nang makuha yung desired diameter ng yung paglalagyan ng mga bushing or connectors or yung pipes. So sealant guys, ito naman kung ano lang, nilagay ko lang siya, pero hindi lang naman siya pang electrical, pwede rin siya sa mga carpentry, no? Pero kung may mga gaps na pwede nating lagyan ng sealant para hindi mapasok ng mga tubig, so pwede natin yung gamitin guys. So gamitin din talaga siya sa based on experience guys. Next, meron tayong gas detector, no. Syempre sa electrical meron tayong mga hazardous location, no, at hindi basta-basta tayong gagawa sa mga hazardous location. So kailangan natin ng gas detector para malaman natin kung ano yung mga present na hazardous gases dun sa area. So iba't ibang gases din yung kanyang na-detect. So tandaan nyo yun guys, sa safety first ang ating trabaho, kaya kung alam nating mayroong hazardous materials or gases na nandun, kailangan nating ipatest muna bago tayo gumawa, at para maiwasan din yung explosion or fire. Knockout punch, ginagamit natin ito manually na pambutas ng mga panel din, no? So habang pinipihit natin siya, meron siyang pang counter sa kabila ng metal, and then bubutasin niya yung mismong metal parts or metal sheet, no, ng panel. So ratchet and wrench, so ito open and close wrench, no. Ito talagang gamitin din to kasi nga yung mga bolts ng bus bar, yung mga terminals na mga electrical equipment natin or devices, so ginagamitan ng mga wrench. Merong adjustable wrench at meron din namang ratchet. Yung ratchet kasi para hindi ka mapagod magpihit guys, no. So may direction lang din siya. So alam niyo na yan as electrical practitioner, no. Mas maalwan siyang gamitin guys bilang panghigpit at pangpihit. So yun guys, ang mga tools na pwede natin gamitin at i-invest para sa ating electrical works or sa engineering works. So sana may natutunan kayo, at yan, wag kalimutan mag-subscribe and then hit yung notification bell para sa mga susunod kong upload. So maraming salamat.